ipakita sa inyo, i-propagate. Ang ganda kasi, tingnan nyo. Look, no? Sige, yan yung ating paramihin. Kunin natin, ano, may brown na parts. So, yan. Tulin na natin to dito, ano. Oh, napakabilis putulin. Face, ano. Pero ako, mas gusto ko itong face, ano. At, yan. Depende sa pinaka-tips niya, no. Pero tingnan nyo, no. Kapag na-sprayan siya, ang ganda, no. Hello everyone! This is Sir Misunami ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin, ano. Dito sa aking garden, ng paglakad ko, may napansin ako na sobrang lago ko ng halaman, ano. At kailangan ko na siyang propagate, no, padamihin. Actually, ito po, meron ako nagawang videos about dito sa mga halamang ito. At pero ngayon, tara samahan nyo ako kasi gusto ko siyang i-propagate na at napansin ko na sobrang laki na niya, no. Samahan nyo ako, malaman nyo kung anong halaman yan sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MTP. Tutok lang po. And we're back. Ngayon, may pupuntahan tayo dito sa ating garden, ano. Ito, napakalago na nito. Ayan, garahan. Yung ating napakalagong Humalumena. Ang dami na nito, no. So, ang dami kong mapopropagate, ano. Pansinin natin. Tingnan natin ang malapitan yung mga itsura, no. Actually, yung iba sa inyo, nakita na to. Pero ngayon, ibang klase yung laki niya, no. Actually, ito po kaya lumalaki at parang yumabong na yumabong kasi po, tingnan nyo, pansinin nyo, sa isang kawa, napakadaming nakatanim, ano. Ayan, oh, look, tingnan nyo yung mga ugat na, no. Before po, isa lang yan sa isang kawa. Tingnan nyo, kakatusok-tusok ko, cut natin at kalalagay dyan, ayan, ang dami na nila, no. Actually, isa lang po yan. Ito lang yung pinakapuno niyan. Ngayon, ang dami nang tumubo, ano. Siguro kailangan ng lagyan ng lupa. Pero, syempre, pwede rin putulin na yan. Kasi sisibol naman yung mga yan, eh. Kapag halimbawa kinat natin, magsisibol naman yan katulad nangyari dito. Kapag kinat siya ng isang cut, may sisibol sa kanyang dalawa, ano. At, ayan, oh, kita nyo. Maganda ang Humalumena, sa totoo lang, isa sa mga halaman na rin alagaan. Tsaka nung araw pa, ito na yung talagang alaga, no, bago pa mausing mga Caladium, mga Alocasia. Yung Humalumena, yung pinakauna talagang mapapansin natin sa mga bakuran, ano. Actually, iba-ibang klase yung Humalumena ko. Ito, meron akong ganitong type. Tapos meron tayong ito yung common nating Humalumena. Maganda to kapag na-sprayan ng tubig, ano, kasi parang makintab yung dahon niya, no. Pero ngayon kasi katas lang nung unang kagabi, pero tuyo sila ngayon. Mas maganda mag-propagate pag tuyo, eh. Yan, kasi magsusugat tayo or maghihiwa tayo. Ang mangyayari po niyan kapag hiniwaan mo at nabasa, maaring mabulok. Kaya importante na tuyo na, no, kapag halimbawang nag-propagate tayo. Ito, ganda nung kanyang dahon, no. Look ninyo, oh. Diba? Ang ganda. So ayan. And ito yung paparamihin natin, yung ating kulay black Humalumena. And syempre itong mga normal, ayan, okay, kita nyo, ang dami pa dyan, yung nakaraan, ang lalaki na rin. Ito yung mga baby pa, dito lang yan galing sa mga mother plant na yan, no? Pero kita nyo, lumaki na rin siya, no? Okay na rin. Ito rin, propagations na rin kung nasa white na pot, oh. Kita nyo, ang dami. Okay, kukuha lang tayo ng ilan, ano, na sample. Tapos siguro yung black Humalumena, yun ang gusto kong ipakita sa inyo, i-propagate. Ang ganda kasi, tingnan nyo, look, no. Sige, yan yung ating paramihin. Kunin natin, ano. Tapos yun yung ating papakita sa ating video. So eto na, nakuha na natin yung ating black Humalumena. Ayan, oh. Look, ayan siya. And ang gagawin ko ngayon is
ikakat natin to, no? Tara, papakita ko sa inyo kung paano pagkat nito para mas mapadami pa siya. So, eto na, sisimulan ko na ipagkakat, no? At, nanda ko na yan. Tanggalin muna natin yung mga, yan, mga dilaw-dilaw, no? Kapag kasi ito, hindi nadidilig na masyado, nagkakaroon ng mga old leaves, ano? Pero okay lang din yan kasi, normal lang naman yan. Ayan, o, kita nyo. Ang haba na nito at ang daming mga roots, ano, napakadaming aerial roots na lumalabas, ano. At importante kasi sa kanya, mayroon ng mga aerial roots, ano. At teka lang, kukunin ko lang yung ating dighting phase para sakto kapag halimbawa pinugot natin, lagyan na kagad natin ng dighting phase, no, para makita nyo. Eto na, nagbabalik. Eto yung dighting phase ko. Yun yung pinapahid ko sa aking mga halaman kapag nagpupugot ako, no. And tingnan nyo to, pansinin nyo, ayan, meron na siyang mga aerial roots. Ang gagawin ko ngayon, atin na po siyang puputulin dito. Kailangan merong mga aerial roots, ha, kapag halimbawa magpuputol kayo, para sure ball na merong talagang panggagalingan ng ugat niya, no. At dito kayo pumutol dun sa mga may brown na parts. So yan, putulin na natin to dito, no. Napakabilis putulin, di ba? Lagyan natin ngayon yan ng yan, dighting phase, no. So, medyo malabnaw yung pagkatimpla ko. Actually, tinitimpla ko lang to. Pwedeng powder. Pwede rin naman po na paste, ano. Pero ako, mas gusto ko itong face, ano. At, ayan, depende sa inyo kung gaano ka, yan, kalabnaw, kalapot, ano. Pero, yan, ito yung ating, talagang nilagyan. Pwede na po yan idirekta sa lupa, pero pwede rin yan patuyuin, ano. Ako mamaya patutuyuin ko muna to, siguro mga after 1 hour, tsaka ako itatanim, ano. Mabilis lang naman yan matuyo. So, itong pinagputulan natin, actually mahaba pa siya masyado, no. Puputulin natin siya dito. Ayan. Ayan. Tapos, itong pinagputulan, pagdadalawahin o pag-ilanin, tatlo siguro, no. Pagtatatluhin pa natin yan, yung ating mga pinaka, yan, tawag ko dito minsan, ano, tubers, no. Kasi parang ano na siya, usually sa ilalim tayo ng tubers, ano. Pero pansinin nyo yung Homalomena, iba yung amoy niya, parang herb siya, no. Yung amoy ng Homalomena, yung mga dahon niya kapag pinutol, tsaka itong mga stem, may kakaibang amoy, ano, na parang sa herb. So, lagyan din natin yan. Yan. Yung ating mga pinutol. And, ayan din. So, ganyan lang. Ako minsan iniiwan ko na lang siya dito sa, ano, sa pinaka-patano natin. Kasi, iniintay ko siyang tumubo, tsaka ako siya tinatanim. Pero actually, kung halimbawa, gusto nyong ilubog nyo na. No? Pero iyan, kapag halimbawang iniwan nyo po dito sa ating pinaka soil, sa ibabaw ng soil niyan, tutubo at tutubuan pa rin naman po yan, ano. So ayan, pakita natin yung ating nakuha. So siguro i-cultivate lang natin ng konti yung lupa dito. Yan, tapos tsaka natin siya ilagay, no. Meron naman yung lalabas na tubo, no. Yan. So, yan. Ganyan lang po. Kasi ito naman, ang ugat niya naman, kung saan lumalabas, ano. Tapos kapag naman sumulo yan, dito rin naman yan pataas. So, walang kaso kahit na patayo, paano, pahiga, walang kaso. Nakita ko na ang mga pagtubo ng mga Homalomena at ito po ay okay lang, ano, na nakaganyan na sa ibabaw, nagkakaroon naman yung spring. So eto, itatabi na natin, ibabalik na natin doon. Pero this one, patutuyuin ko muna, balikan ko kayo sa pagre-repat naman, ha. So eto na yung ating black Homalomena, and tuyo na yung kanyang pinaka yan, pinunasan natin, ano. Sabi ko sa inyo, air dry lang yan, napakabilis, no.
At ngayon itatanim na natin. Ano bang gagamitan nating potting mix? Naku, hindi po maarte itong Homa Lumena, no? Basta buhaghag lang po yung lupa, okay na po yan, ano? At mabubuhay na po yan dyan. So, gagawin lang natin is ilulubog lang natin yan. Kita nyo, gaganyan lang po, ilulubog ko lang ng ganyan yan. And, ayan na. So, yan. So, eto, huwag nyo munang diligan, ano? Kahit mga 3 araw. Pero meron akong technique para magandang tingnan, ano. Pwede nating isprayan lang yung pinaka ibabaw niya, no. Pero wag na tayo magdilig muna doon sa lupa. Sprayan ko muna to para makita niyo yung kagandahan, tapos pag-usapan natin yung care tips sa kanya. And eto na po. Diba? Laki ng ginanda niya, no. Spray lang po yan, ano, ng tubig. And di muna natin binasa yung pinaka tips niya, no. Pero tingnan nyo, no. Kapag na-sprayan siya, ang ganda, no? Kumikintab yung dahon at ang ganda ng pagka black, ano? Actually, ganyan po yung nagiging kulay ng kanyang bagong pasibol, ano? Tapos nagiging parang green kapag halimbawa tumagal na, no? Pero ang ganda po ng mga Homa Lumena kasi parang tingnan nyo, plastic, ano? Isa sa mga paborito ko itong Black Homa Lumena sa mga kalahi nila, no? Kasi iba yung naibibigay na ganda ng mga Black Homa Lumena, no? Kakaiba po talaga, no? So this one, paano nga pag-alaga, no? Kung meron po kayong Homa Lumena na common lang, ganun din po ang pag-aalaga sa kanya, no? Kaya lang po ito, para makita nyo yung pagka-black niya, kailangan nasa bright na area, no? Para lumabas yung ganyang kulay. Alam niyo naman po sa mga dahon na may mga variations, may mga kulay, importante yung liwanag, ano, yung light, no, ng sunlight din, no, importante sa kanila para po mapanitili yung ganda. Yung kanina pong ginamit nating lupa, basta buhaghag lang, fast draining po yan, mabilis talagang bumaba yung tubig, okay na okay po yan, ano. Magdilig lang po kayo pag tuyo na yung lupa. And yung nakita nyo po kanina, ganun po, mabilis po, nagiging parang woody po yung kanyang pinaka stem, ano, kapag tumatanda at nagmamatured. Yan po yung senyales para i-cut nyo na po kasi parang nagiging age-rated o talagang humahaba, naghahanap sila ng araw, and putulin nyo na po para po ma-restart naman sila, no. Napakaganda po nitong Black Homa Lumena, no. Sabi ko sa inyo, isa po yan doon sa mga magdadagdag ng atraksyon kapag nasa bahay nyo, kasi tingnan nyo po yung leaves niya, oh, parang mga hindi totoong leaves na, no. Parang mga plastic, pero tingnan nyo, ang ganda, no. At ayan yung ating Homa Lumena na black na pinakita ko lang sa inyo, at ganyan po yung pagpapadami niyan. So ayan mga ka-MDB, ready na akong i-display itong ating yan, black na Homa Lumena, at ang ganda niyan. And ayan, salamat po sa inyong panonood ngayong araw na ito. Thank you po sa lahat ng nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, sa mga hindi pa po nag-subscribe, pindutin na yung subscribe button, pati yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!